Bago ang lahat, hindi pa tapos ang matcha para sa regular season. Meron pang natitirang isang game ang bawat team sa April 13. Dito kasi magdi-decide kung sino ang magtatapat sa playoffs at play-ins. Mukhang hindi pa mangyayari yung Hornets versus Detroit. Mainit pa naman si Isaiah Stewart na parang giyang na giyang ng manapak. Tinalo pa ng Pistons yung Hornets na wala na ngayon sa contention kahit tumabla pa ang Hornets sa Sixers. Nasa Philadelphia ang tiebreaker at makakaharap ng Miami Heat ang Hornets sa play-ins. Medyo malalim yung hahabulin ng Miami para makapasok sila sa playoffs kung mananalo sila ng 2 games. Ganon din sa Hornets, kailangan nilang manalo ng 2 games para makatapat naman ang Detroit. Para din mapagbigyan na yung hilig ni Stewart, parang sapak na siya kanina eh. Ang Sixers naman ang kalaban nilang huli, Bucks. Pero most probably ang makakuha ng top 6 Toronto kung mananalo sila sa huling game. Ang chances lang doon ng Orlando kung matatalo ang Raptors pati Sixers. Ang chance naman ng Sixers kapag natalo ang Magic at Toronto dahil nasa kanila ang tiebreaker kontra sa 2 teams. Ang Atlanta Hawks naman pasok na sa playoffs nang manalo sila sa Cavaliers. Pero ang huling game nila kontra Miami, may chance pa kasing magtabla ang Hawks, Raptors at Orlando Magic. Kahit pa sa senaryo, meron chance na magtabla yung tatlo. Nakuha na kasi ng Atlanta yung tiebreaker dahil ka-division nila yung Orlando Magic at yung Atlanta ang number 1 sa kanilang division. Worst case scenario na lang ng Hawks pumatak ng number 6. Hindi pa sila yung sigurado makakatapat ng Cavaliers. Samantalang sa West naman, si Wembanyama pinilit maglaro para lang makuha yung eligibility. In 26 minutes versus Dallas, meron siyang 40 points, 13 rebounds at si Wemby din bago yung game versus dito sa Mavericks na ipag-meeting muna sa NBA kasama ang Player Association para maisama sa eligibility yung isang game versus Sixers. Dito kasi siya nagkaroon ng injury at hindi talaga niya na-meet yung eligibility nun pero sinama sa exception. Parang segundo na lang kasi yung kulang. In theory, si Wemby at SGA na lang ang naglalaban sa MVP ngayon. Questionable din si Jokic sa huling game nila versus San Antonio. Hindi kasi naglaro itong si Jokic versus Thunder naka day to day dahil sa wrist injury. Kailangan din niya maglaro ng lagpas 20 minutes para maging eligible sa MVP award. Ito pa yan, dahil nonchalant si Nikola Jokic, sabi nga niya meron na siyang 3 award dati pa, may championship pa. Pwede kasing i-mess up ni Nikola Jokic yung buong NBA pagdating sa record at history at malagay sa bad side ng history si Commissioner. Dahil si Jokic ang leader sa average pagdating sa rebounds at assist. Siya yung una sa NBA history at siya din yung pangalawa sa NBA history na may multiple season na triple-double average. Pasok na naman kasi talaga sa record books yung triple-double average ni Nikola pati yung rebounds at assist niya. Kaso, yung All-NBA team magiging questionable sa history bakit hindi siya nasama. Na dahil sa eligibility rule na ayaw tanggalin ni Commissioner, posibleng hindi masama sa All-NBA selection si Nikola Jokic at doon mame-mess up yung history at record books ng NBA. Pero parang mas gusto ring manalo itong si Wembanyama para maasar din yung mga retired player, yung mga nasa podcast. Meron kasing nagsabi doon na pasmado daw ang bunganga ni Wembanyama. Kaya kapag nanalo si Wemby, malamang asar talo na naman sila. Parang ako lang din yun pasmado. Pero minsan nagmumumog din ako ng asin para tanggal pasma. Parang ang huling player talaga na inako na siya ang manalo ng MVP pa, si James Harden kontra dito kay Giannis noong 2018 or 2019 pa ata yun. Si Joel Embiid naman kasi dati, technically, inako rin niya kaso umiiwas nga lang siya sa mga matchup na alam niyang tagilid siya. Tinalo naman ng Portland yung Clippers. Nasa Portland na ngayon ang tiebreaker. Kapag natalo ang Portland sa last game nila at nanalo ang Clippers naman sa last game, makakalaban ng Suns yung Clippers sa play-ins. Kapag naman ang Clippers ay natalo or pareho silang nanalo, ang Portland makakatapat ang Suns. Ang Golden State naman ang makakatapat ng Clippers. Ang Golden State naman natalo pa sa Sacramento Kings. Ang masama pa no, nadali pa ng injury itong si Steph. Non-bearing games na kasi yun sa Golden State na natitira. Kaso tinuloy pa, ayun si Steph ang nagka-bearing sa paa. Ang Rockets naman, official lang nasa number 5. Mukhang matutupad na yung propesiya. Kahit manalo pa sila kontra sa Memphis, until number 5 na lang sila dahil nasa Lakers ang tiebreaker kahit pa tumabla yung win-loss record.
Ang Minnesota naman hanggang number 6 lang din sa standing. Hindi sila tataas, hindi sila bababa kahit manalo or matalo sila sa last game. Kaya mag-iintay na lang yung Rockets at Minnesota sa pagitan ng Lakers at Nuggets kung sino ang makakatapat nila sa first round. Kapag nanalo ang Nuggets versus San Antonio na malamang hindi dun palaruin yung ibang star player nila or starter katulad na nangyari sa Thunder, makukuha ng Nuggets yung number 3 spot at makakatapat nila yung Minnesota. Pwedeng magkaroon ng rematch si Jamal Murray at yung Minnesota na nagpahirap sa kanya. Kapag naman natalo ang Nuggets at nanalo ang Lakers, makukuha ng Lakers yung number 3 spot at makakatapat ng Minnesota yung LA. Another rematch din yun. Nasa LA kasi ang tiebreaker kapag nagtabla sila sa win-loss record. Big deal din kay Redick dahil back-to-back season siyang merong 50 wins. Yung ikalawang season niya pa, tumaas ang winning rate bilang head coach. Ang makakabracket pa ng Rockets sa ngayon dahil sila yung nag-iintay ay Thunder. Ang Minnesota naman ang makakabracket nila San Antonio. So either way na lang sa Lakers at Nuggets yung makakatapat nila.